Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-usapan na natin itong naging desisyon ng Commission on Elections. Ang nais daw mangyari ng COMELEC ay makipag-ugnayan sila sa Rappler, no? Yung controversial Rappler, because how else can we fight this information if we keep on believing other people who say that Rappler is spreading disinformation? Totoo yan, Commissioner Ferolino. Saan ka naman nakakita? Everybody is talking bad about it, and yet yung Department of Information and Education headed by James Jimenez wants to tie up, no? Check nyo mabuti, baka mayroon nagkakameron dyan, ha? Okay, kasi mahirap, no? Mahirap po. Hindi natin maintindihan. And every time naman magpatawag ng press conference si James Jimenez, dinadala naman lahat ng media outlet, mainstream, alternative, social media. So what is the need for a Rappler? Na wala namang unang-una, walang constituency. But over and above that, kayo, gobyerno kayo, kahit na Constitutional Commission kayo. Gobyerno kayo. Sinabi na ng gobyerno, yung Rappler na yan, walang karapatan na magnegosyo, magtrabaho dito sa Pilipinas. Inalisan na nga ng lisensya. Inalisan na ng recognition. Nag-motion for reconsideration lang sa Court of Appeals. Anong mangyayari? Pag sinabi ng Court of Appeals, ay hindi pwede, talagang binaviolate ng Rappler yung Constitution natin. Ano ngayon, mga abogado kayo nandyan sa COMELEC? Di magmumukha kayong engot, magmumukha kayong bobo, magmumukha kayong tanga. Uy, gusto ninyo mangyari, control? Pero ako, I suspect something. And I don't like it, James Jimenez, no? You partnering with Rappler, one of two things. Number one, it's either nagkakapera ka, James, or merong binabalak na masama ang Amerika at ginagamit yung COMELEC. For what else can you think? Anong iisipin mo? Bakit Rappler? You can partner with Kapamilya or Katol Network. You can partner with GMA, with TV5, with Signal HD. Why Rappler? May usapan ba kayo? Kasi ang naririnig ko, at 60 million yung budget, merong magkakameron dyan. Magkwentahan tayo. Sino-sino magkakameron dyan, James? Ngayon, kung di naman magkakameron, sabi nga ng Batanggenyo, ay, pakilasa ko rin ang kabayan, may magkakameron dyan, 60 milyon yan. Pero kung hindi magkakameron, abay maniniwala ang tao, naku, gagamitin ng COMELEC. Madidisgrasya nga road. Di ba? Masisisi mong tao mag-isip. You did that already in 2016. Don't you dare do it again this time. Maghahalo ang balat sa tinalupan din. Maghahalo ang balat sa tinalupan. I'm not Putin, I'm not Vladimir Putin, but ako nakikita ko na yung damdamin ng Pilipino Nakapandaya kayo minsan ng harap-harapan, huwag nyo nang uulitin yan. Baka mamaya ahitin yung lahat ng bigote mo, James, ng mga tao. Mag-iingat ka sa kakagalaw mo. Lahat ng tao ngayon may nagbabantay, lahat may camera na. Pag ikaw na-tsempuhan dyan sa ginagawa mo, maniwala ka, James. Kay sa lunggo pa, base ko madakpan ka totoo, ay mabalbal ka buli mo linti. Okay. Ito na mga reaksyon ng ating kababayan. Bigyan muna natin. Mukhang gusto-gusto na lang mag-react Tondo, love JP. COMELEC at Rappler, dayaan yan. Yun ang kaya. Neneng B,
nangangamoy ang COMELEC. Malansa ang amoy. Mabaho ang amoy. Ayan. Nakakayak. Yun ang reaksyon ni Hazel Ice. Tama ka, Sir Jay. Dapat walang connection sa taong nagtanggal ng lisensya. Well said, COMELEC is very stupid to enter into an agreement with Rappler. Ramos Sol. Blessed morning po, Sir Jay. Yes, bless you too. Joseph, ang sabi ni Mang Joseph, baka pagising natin sa May 10, mag-iiba na naman ang resulta ng eleksyon. Totoo yan, kaya talagang bantayan ng bantayan yan. Ruthie, are they cooking up something again? Possibly. Kasi nga, hindi mapaliwanag. It's beyond the commerce of man to think that COMELEC is inking a contract with a corporation that is no longer recognized by the Republic of the Philippines. Di ba? Where is your common sense? COMELEC. You are dealing with a body that is not even recognized by your own government. Nakakakonsume na kayo. Tama si Jesus Aragon. Di ba? Unbelievable. Halatang halata, sabi ni Rebecca. Di ba? Kasi hindi mo maisip Kumbaga ako, makikipagkontrata ako sa iyo. Wala kang lisensya, wala kang permit sa munisipyo. Di ba? Sabi ni Mighty, Diyos mio, perdon. Sa mga nangyayaring krisis, wag naman nating we don't deserve another people power. Masyado na tayo apekto. Tapos meron pang Ukraine na nakikisabay pa itong mga ito yung mga bagong tubo. Mr. James, bikini man. Para tayo nagmi-milkshake niyan. Si Helen, anong sabi ni Helen? Ito, nasa Moscow ito Bakit di po mapalitan yan? Kasi nga, ang COMELEC, Len, separate body yan, hindi saklaw ng ng executive branch of government. Yung mismo mga taga-COMELEC ang makakasagot niyan. Sila Socorro Inting, sino pa bang mga naiwan dyan? Si Marlon Casqueja, si Amy Ferolino, sino pa bang mga natira? At saka yung dating piskal ng Maynila. Pwede ba? Mag-ayos-ayos na kayo? Ayusin nyo na once and for all. Yung regalo nyo na sa mamamayang Pilipino. Tama na yung mga kabulastugan sa COMELEC. Please. Kasi pag nag-alsa ang Pilipino, baka kayo mawala dyan. Arlene, agree Sir Jay. Huwag nang ulitin dahil nakakabahala ang maaring mangyari. Never again, never forget the smart magic that they did in 2016. Sino ba pwede mag-check sa COMELEC? Well, number one, pag ang commissioner, impeachment. Pero dapat yung mga commissioner ang mag-check dyan sa kabulustugan. Yung isa nga nagpapa-appoint pa na commissioner. Yung isa sa mga kapural sa pang-ekonomiya dyan sa loob ng COMELEC. Ang lakas, the nerve, sabi nga sa English, nagpapa-appoint pa ngayon na commissioner. Sabi ni Seapa, sabi ni Darlene, kilaw yun as James Jimenez nga way suka-suka. Obvious obvious itong mga galawan. Alam mo, ang dami naman paraan, bakit? Okay lang kung naghahanap buhay kayo dyan, fine, mabuti sana kung hindi ko kilala yung mga bitukan nito. Pati ilaksa ng bitukan nito kilala ko, Ano pa nga ba, Sir Jay? Pilit nilang dadayain yan. Ako ayaw kong isipin yan. Tingin ko rito, baka pera-pera lang ito. Baka malaki ang cut, whatever, Sana, ganun lang. Kasi kung hindi, talagang mag-iisip tayo ng hindi maganda. Magandang hapon sa iyo, Sir Jay. We're watching from Cavite, Sir Albert. Okay? Tuloy natin. Iwanan na natin yan. Doon tayo sa objection.
Hindi lang po ako nag-o-object dyan, pati mismong National Press Club. Samahan ito ng lahat ng mga journalists sa Pilipinas. No? Ang sabi nila, moments after the MOA signing, na ni-livestream pa pala ito ng COMELEC. No? Sabi ng NPC, by the time you receive this, the agreement between the COMELEC and online news site Rappler may have already been signed, no? But your choice of Rappler certainly is a step in the wrong direction, sabi ng National Press Club. Because Rappler is spotty ang record niyan. Alam mo naman pag sinabing spotty, mag-isip ka na. Maraming kakalokohan to. Lahat to pinasok ng ng Rappler, pati yung tourism, advertisement, lahat yan. No? It is an established fact that Rappler has a spotty record when it comes to dissemination of truthful information. Tapos yun ang kukunin nyo for truth information? Sus Maria Josep. Sabi ko nga sa inyo sana nga pera-pera lang ang dahilan, ano? At walang kinalaman dun sa sapantahan ng iba na meron kayong nilulutong milagro para sa eleksyon. Don't you do it. Please. Lalo na kayo, mga bago pa kayo dyan, Commissioner Inting, Commissioner Ferolino, be very watchful. Sa tingin ko, kinakain na kayo ng sistema dyan sa COMELEC. Sa totoo lang. Kasi grabe dyan, grabe ang suhulan dyan, sa totoo lang. Yang insulto na yan sa gobyerno, isipin mo nga naman. Makikipag-ugnayan ka sa isang grupo, sa isang kumpanya, na sinasabi na ng sarili mong gobyerno, hindi yan pwede sa Pilipinas, hindi obra, kansilado yan. Dayuhan na pera yan ang gumagalaw dyan. Tapos makikipag-ugnayan ka pa. Di mag-isip talaga ang tao.